Sa tulong at sa gabay ng inyong mga magulang at sa biyaya ng ating Panginoon, kayo ay nagtagumpay. Kaya pwede ba palakpakan niyo muli ang inyong mga sarili? Mas maganda tayo kung may hiyawan. Talagang masaya-masaya ang ating mga completers. Alam ko hindi madali ang inyong naging journey. Dahil katulad po ninyo, nandiyan rin po ako sa sitwasyon ninyo, sa inyong kinukuhan. Exactly 1 decade ago, nandiyan din po ako po ay nag-moving up, taong 2016, sa aking pong grade 10. Alam ko po ang inyong pinagdaanan, alam ko po ang mga challenges, mga pagsubok po sa inyong pag-aaral. Kaya po kung may isang bagay ako na ipapayo sa inyo, patuloy kayong lumaban, patuloy kayong maglakad, patuloy ninyong sipagan, patuloy ninyong pagpusayan, at patuloy kayong magsumikap. Dahil naniniwala po ako dito sa San Jose National High School, dito natin makikita at bubunga ang mga susunod na leaders ng ating bayan. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ba parang hindi? Naniniwala ba kayo? Dapat lang. Kaya mas pag-usahin ninyo, mas galingan ninyo, at lagi ninyong galingan sa inyong pangarap. Dahil ako po, naniniwala pa rin ako na kayo ang kabataan, ang tunay na pag-asa ng ating bayan, ng bayan ng Montalban. Sa ngalan po ng ating mahal na gobernadora, Governor Nina Richie Linares, ipinapaabot niya po ang kanyang taus-pusong pagbati. Unang-una po sa ating mga proud parents, sa ating po mga computers ngayong batch 2026. Ipinapaabot niya rin po ang kanyang walang sawang suporta sa lahat ng mga programa, mga proyekto na magbibigay benepisyo sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at sa ating mga estudyanteng Rizaleño. Meron lamang po pala akong good news para po sa ating mga guro, sa inyo po lahat, lalo na po sa ating mga guro. Sabi po ng ating mahal na gobernadora, sa ating mga minamahal na outstanding teacher mula sa bawat paaralan, taos-puso pong kinikilala ng pamahalang panlalawigan ang inyong mga hindi matatawarang dedikasyon, sakripisyo at pagmamahal sa inyong pagtuturo. Kayo po ay hindi lamang tagapagturo ng kaalaman, kundi mga gabay na humuhubog sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa bawat oras na inyong binibigay, sa bawat puso na inyong inaabot, tunay na kayo po ay nagiging ilaw at inspirasyon sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya pwede po ba, pasalamatan po muli natin ang ating mga guro. Palakpakan naman po natin sila. At bilang munting pasasalamat at pagkilala po sa inyong kahusayan, ang mapipili pong outstanding teacher para po sa paaralan ito sa San Jose National High School, kayo po ay makakatanggap po ng nagkakahalagang 5,000 pesos. Sino po ba ang outstanding teacher po natin sa taong ito? Sino po? May kanya-kanya po tayo mga po. Antayin lamang po natin ang announcement kung sino po ang mapipili pong outstanding teacher para po sa paaralan nito ngayong 2026. Sana po sa ating mga guro, ang simple pong pagkilala na ito ay patuloy na maging inspirasyon sa inyo, na kayo po ay mas pagbutihan, mas galingan niyo pa po, mas galingan pa po ninyo sa paghubog sa ating next generation. At bago po ako matapos, meron lamang po sana kung gustong iwang kwento sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang po ba magkwento po ako sa inyo? Nung nakaraan po ay nakapunta po pala kami, nakabisita kami sa inyong paaralan sa San Jose National High School. Tama po sir? Parang last 3 weeks po siguro. 3 weeks ago. Kami po ay bumisita po doon at kami po sa biyaya ng ating Panginoon, kami po ay nakapag-donate ng 10 computer sets po para po sa inyong paaralan. Palakpakan naman natin ang ating Diyos. Blessing lamang po sa ating yun. Sa kasamaang palad, hindi nyo na po pala naabutan. Ano? Pero gusto nyo pa rin po ba makagamit ng computers? Gusto nyo pa rin po ba? Sa Ricardo, pakibawi po muna yung mga diploma. Biro lang po. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil sa mga senior high school po na inyong pupuntahan, basta public school po na senior high school dito sa ating bayan, lahat po sila ay nabigyan na rin po natin ng tig sa 10 computer sets. Kaya makakagamit pa rin po kayo.
At doon po, meron po akong iniwang kwento rin po sa kanila. Na siguro ay tumatak din po sa kanila, sa kanilang pag-aaral. Ngayon po, meron din po akong iniwang kwento sa inyo. Baka sabihin po nung iba sa inyo, grabe naman si Bukal, ang dami namang kwento, parang marites na marites. Hindi po, gusto ko lamang po sanang iwan to para maging inspirasyon po sa ating lahat. Ang kwento po nito, meron po akong kilalang isang kabataan. Meron po akong isang kilalang kabataan na siya po ay binigyan ng isang ilaw, lampara, para po magamit niya sa kanyang paglalakbay. Ngayon po, itong lampara nito, hindi po siya ganun kalakas, hindi siya ganun kaliwanag, pero sapat lang para makita niya yung kanyang mga susunod na hahakbangan. Ngayon po, habang tinitignan itong kabataan nito, yung kanyang daraanan na napakadilim, napatanong po siya sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Lord, bakit naman po ganito? Hindi ko makita ang aking buong daraanan. Hindi ko makita ang buong plano. Paano po ako makakarating sa aking paroroonan kung hindi ko po nakikita ang dulo? At parang meron po pumulong sa kanyang tenga. Na ang sabi, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang iyong salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Sabi po yan sa Psalms 119, verse 105. Kaya po itong kabataan na ito, nagsimula po siya maglakad. Paunti-unti, paisa-isang hakbang, siya po ay nakakausad. Pero may mga pagkakataon po na itong kabataan na ito, natatakot po siya. Dahil madilim ang kanyang kapaligiran. May mga pagkakataon po na itong kabataan na ito, parang gusto niya nang huminto dahil napapagod na siya. May mga pagkakataon na itong kabataan na ito, nagda-doubt na siya sa kanyang sarili kung kaya niya pa bang ituloy ang kanyang paglalakbay. Pero habang tumatagal, natututunan nitong kabataan ito na magtiwala, hindi lamang sa ilaw, kundi sa Diyos na nagbigay sa kanya ng ilaw. At doon niya naintindihan ng isang pangako. Nang sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Sabi po sa Proverbs 3, verse 5 to 6. At ayun po, hindi na malaya nitong kabataan na ito na siya pala ay nakarating na sa kanyang paroroonan, na dati ay pinapangarap niya lamang. Completers, ano ang lesson nito sa atin? Ganyan din po ang buhay ninyo ngayon. Alam ko, marami na sa inyo ang nag-iisip. Ano na ang next chapter ng buhay ko? Saan na ako pupunta? Saan ako dapat mag-aral? Saan ako dapat mag-senior high school? Ano ang dapat kukunin kurso sa college? At ang isa pa po malaking tanong, ano ba ang tamang landas na dapat kong tahakin? Minsan gusto natin maging klaro agad lahat. Gusto natin makita agad natin yung ating hinaharap. Pero sa totoo lamang po, hindi lahat ibinibigay kagad ni Lord ang big picture. Pero ibinibigay niya ang sapat na ilaw at liwanag para sa mga susunod niyong hakbang. Ang kailangan lamang natin, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo kahit hindi pa malinaw ang daan. Magtiwala tayo kahit madilim pa ang ating nilalakaran. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Kaya kung meron po akong payo na may babatid po sa inyo lahat, may isi-share po sa inyo ngayong umaga nito, yun po ay patuloy kayong lumakad. Patuloy kayong mangarap at patuloy kayong magtiwala. Because the future may be uncertain. But one thing is for sure. With God, your next step will always lead you where He meant you to be. Siguro ngayon, hindi tayo sigurado sa ating hinaharap. Pero isa lamang ang sigurado. Kapag kasama natin ang ating Panginoon, Siya na ang bahalang magtakda at maglagay sa atin kung saan tayo nararapat. Sana itong lesson na ito ay pakatandaan natin na patuloy tayo lumaban. Mas galingan natin dahil mas maraming challenges pa tayong kaharapin sa ating future. Muli, congratulations sa ating batch 2026. Completers, palakpakan niyo muli ang inyong mga sarili. Ipagpasalamat natin ang lahat sa ating Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Magandang umaga at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.